Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good and He is faithful. Tapat po ang ating Panginoon, tapat ang ating Diyos. Tayo po ay malugod na nagpupuri at nagpapasalamat ngayon. Mga kapatid, hindi lamang po dahil lagi nating nararanasan ang kapangyarihan ng banal na dugo ng ating Panginoon. Niligtas niya tayo, 2,000 taon nang nakakaraan sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. At hindi lamang po nagtapos doon. Hindi lang pagkatapos magsakripisyo ng ating Panginoong Kristo ay hinayaan niya na tayo. Pagkatapos ng kanyang gawain, hindi po mga kapatid, kung gaanong pinatunayan niya ang kanyang katapatan noon sa kanyang mga pangako, gayon din naman sa ating mga personal na buhay, maging sa kaligayahan ng ating church. May pinapatunayan po palagi ang ating Panginoon. Pasalamatan po natin siya, palakpakan po natin siya. Because the doctor is in. Palakpakan po natin ito. 28 years in the making po yon. Yung prayer po na yon sa kapanahunan pa ng ating Pastor Kaloy. Tayo po ay nagagalak sapagkat nakikita natin ang katapatan ng Panginoon sa ating buhay. Lalo tayong sumisigla dahil nakikita natin na we are on the right track. Tama ang ating pinagtitiwalaan sapagkat ginaganap niya kung ano yung kanyang mga pinangako. Kung paano tapat siya dati, kung paano nakita natin ang katapatan niya at pinaparanas niya sa atin dati, nananatili siyang tapat sa atin sa pagbibigay ng mga napakainam na karanasan sa ating buhay. So, our church, the Truth and Life Christian Church, is blessed by God with our very first homegrown physician, si Dr. Janelle Gabriel Vito. Panapakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. So, overwhelmed po tayo dahil matagal natin inaabangan yun. Ngayon na binigay ng Panginoon. At maraming nakalaan ng Panginoon sa iglesia. Hindi lamang po kay Doktora, kundi sa mga anak niya na nagtitiwala po sa ating Panginoon. Maghintay-hintay po kayo ng para sa inyo. Amen? Amen. Purihin ng Panginoon. So magpapatuloy tayo sa binigay na mensahe ng ating Panginoon. Ang tema natin, we are more than conquerors in Christ. We conquered. We conquered not because we are special. Not because we are great people. We conquered because our God is with us. And we are highly favored by Him. At nakikita po natin yon at nararanasan sa ating buhay. More than conquerors in Christ. At ang mensaheng binigay sa atin ng Panginoon na pinagpapatuloy po nating i-discuss ay ang mensahe po ng the glorious life of an elect in Christ. Maluwalhati po ang buhay natin, mga kapatid, bilang mga mananampalataya. Listen very carefully. Hindi ka niligtas ng Panginoon para maging talunan. Hindi ka niligtas ng Panginoon para malungkot at parang walang nangyayari sa buhay. Niligtas ka ng Panginoon para gawing mananagumpay. Pero aralin nating mabuti, ang pagiging mananagumpay, mga kapatid, ay hindi ibig sabihin na niligtas ka ng Panginoon para dumami ang kwarta mo, na maging sikat ka sa mundong ito, maging makapangyarihan ka sa mundong ito, maging politiko ka, mamayagpag ka. Hindi po yun ang tagumpay na pinag-uusapan natin.
Pag po tayo magkakamali, baka yun ang mga tumatakbo sa isipan natin. Kaya pag hindi nangyayari, yung mga ini-expect nating mga gusto nating mangyari sa buhay natin, ay nalulungkot na tayo. At binibigyan na natin ng malaking question mark ang pagkatawag natin at pagkahirang natin sa Panginoon, ang pagiging anak natin ng Diyos. Wala po doon sa mga temporal na bagay. Although, kadalasan po, bine-bless tayo ng Panginoon para po paakyatin niya yung ating pananampalataya, para magkaroon tayo ng karanasan, para magkaroon tayo ng katotohanan na ang ating Diyos ay tunay nga na nagpapala sa atin. Binibigyan niya tayo ng mga momentary, ng mga temporary, ng mga blessings, para lalo natin siyang matunton. Pero hindi po yun yung mga ultimate blessings or ultimate glories na dapat ay sineselebrate natin. Our ultimate glories in Christ, mga kapatid, na pinagdusahan niya, na nagpapakita ng kapangyarihan ng kanyang dugo, mga kapatid, hindi yung mga temporal na bagay, kundi yung malawak at malalim nating pagkaunawa at yung kapayapaan, kumpiyansa at kaligayahang nararamdaman natin sa piling ng ating nakakarelasyong Panginoong Jesucristo. No matter what is happening in our life. Kahit na tayo, mga kapatid, ay nasasadlak sa kaparehong kalagayan ng mga nauna sa atin, na hindi nakaranas ng ginhawa, hindi nakaranas ng maraming pera, hindi nakaranas ng komportabling kalagayan, kagaya ng nararanasan natin ngayon, ang mga propeta, ang mga disipulo ng Panginoon, ang mga nauna sa ating mananampalataya na pinaghahahanting ng mga kalaban ng Diyos at pinagpapapatay. At yun ang nababasa natin dito. Hindi sila nakaranas ng mga karanasan natin ngayon. Komportable tayo, may aircon tayo, nagkakasiyahan tayong magpuri corporately sa Panginoon. Wala silang ganon. Tayo meron. Pero, mga kapatid, pagdating natin sa langit, ano yung makikita nating glories o kaliwalitiang daranasan nila sa kanilang mga sakripisyo as compared sa mga maliliit nating sakripisyo? The crowns of light, the crowns of glory. At nagagawa nila yon, mga kapatid. Pumapayag sila sa mga ganong klaseng buhay. At tayo bilang mga mananampalataya ngayon ay nagtatagumpay din sa mga pagsubok, sa mga temptations, at sa lahat ng mga struggle sa buhay na ito dahil po sa ating pagkaunawa. Sino ba talaga ang Diyos? Sino ang ating Panginoong Jesucristo? At sino ba tayo sa Kanya? Bakit niya tayo hinirang? Bakit niya tayo pinili? Okay? Our glories as an elect of God in Christ. So, napag-aralan natin yung nauna. Ang unang glories, ang unang kabilang sa mga glories natin or kaluwalhatian natin bilang mga mananampalataya na nakapaloob kay Kristo is we possess the revealed full knowledge of God in Christ for our confidence and our joy. Kapatid, meron kang kumpiyansa na lumakad sa mundong ito. Meron kang kapayapaan at meron kang kaligayahan. Hindi dahil sa kung ano man ang nakakamtan mo dito sa mundo. Not your blessings here, and your material things here, and your credentials here. Hindi yun ang joy natin as an elect of God. Although, mga icing doon sa on top of the cake, mga icing yon na medyo nagbo-boost sa moral natin dahil nangyayari sa atin.
But the real joy, the real confidence that we have in Christ is that we know Him deeply. We understand Him. We have an intimate relationship with Him. Meron tayong malalim na pagkaunawa sa Kanya dahil meron tayong malinaw at intimate na personal na relasyon sa Kanya. Meron ka bang relasyon sa Panginoon? Kapatid? Meron ka bang relasyon sa Panginoon, kapatid? Yan ha. So yun yung nagpapanatili sa'yo na matatag sa pananampalataya. Kasi malalim ang pagkaunawa mo. Sino ba ang Diyos? Sino ba ang Panginoon Kristo? Sino ba ako sa Kanya? Anong meron sa aming relationship? We possess the revealed full knowledge of God in Christ for our confidence, for our joy, for our peace. Kilala natin si Kristo. Ayan, napag-aralan natin last time. Ngayon, pag-aaralan natin yung second glories of you being an elect of God in Christ. The second is, you possess all the benefits of Christ's finished work. Okay? As an elect of God, kapatid, kung ikaw ay hinirang ng Diyos, tandaan mo, taglay-taglay mo, you possess or taglay-taglay mo ang kalahatan. Hindi 50%, hindi 60%, hindi 70%, hindi 80%, hindi 90%, hindi 99%, but 100% of the benefits of Christ's finished work. Lahat ng pinagtagumpayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo nung sinabi niyang, tapos na! All the benefits, mga kapatid, ay para sa iyo. 100%. You must know that. You must understand that, mga kapatid. Because that is one of your glories in Christ. Isa yun sa kaluwalhatian mo bilang mananampalataya. Kailangan naiintindihan mo, ano ba yung mga pakinabang na yon na meron ako nung ibigay ng Panginoong Kristo ang kanyang buhay. Yun ang kinaawit natin kanina. Thank you, Jesus, for the blood applied. The blood was applied to you 100%. Hindi ginawa ng Lord na nung nagbubo siya ng dugo, pahiran ko nga ng konti si Aloha. O Aloha, may pahid ka na ng konti. No! All the benefits, lahat ng pakinabang ng ibinubong dugo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon na ang nakakaraan, ay para sa iyo. Tandaan mo yun. Para sa iyo. Hindi nagtipid ang Panginoon para sa iyo. Kapatid, tandaan mo yan, hindi siya nagtipid para sa iyo. All the benefits ay para sa iyo. Lahat ng pakinabang ay para sa iyo. Ano-ano pa ba yan? Ano-ano yung mga benefits na yan? We can name some of that benefits. Number 1 is, nakasulat ba, Medel? Ayan. Number 1, we are reconciled to God by Christ's physical death. Yan ang unang benefit mo, kapatid. Yan ang listen very carefully. Huwag mo hayaang ihipan ka at hindi mo maintindihan ang benefits mo. Kapatid, pag sinabing benefits, pakinabang yun.
Pagka meron kang padala mula sa abroad, meron ka palang padala, 1 milyon eh. Pakinabang, huwag kang tutulog-tulog doon. Huwag. Sayang. Ang pinag-uusapan natin, pakinabang dito, benefits, kapatid, para sa kaluluwa mo. At hindi mo may imagine ano yung dinudulot nitong joy o kaligayahan, kumpiyansa, pag-asa, kapayapaan, kapag naintindihan mo ano yung mga benefits mo dahilan sa ibinubong dugo ng Panginoong Jesucristo. One of that benefits, mga kapatid, is you have been reconciled to God by Christ's physical death. Sinasabi yon sa verse 21 to 22. Meron ba tayong verse 21 to 22 dyan? Brother Midel? Verse 21 to 22 says, once you were alienated from God. Ano ibig sabihin ng alienated? Hiwalay. Hindi kayo bate. Magkaaway kayo, magkalaban kayo. Hiwalay ka sa Diyos. At wala kang kakayanang lumapit sa Kanya. Once, yun ka dati. Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. But now, He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight, without blemish and free from any accusation. Yun ang unang-una mo, kapatid, na benefit. You are reconciled to God. Being reconciled to God means palalimin natin. Ano ibig sabihin? Minagic ba ng Diyos? Dati kalaban ka. Dati nakikipagpatayan ka sa Diyos. Ayaw mo siya. Masama ang tingin mo sa Diyos. Lumalaban ka sa Kanya. Yun ka dati. But because of the blood of Jesus Christ, ginawa ka na ngayong kaibigan, kasama, kapamilya, kapuso, kaespiritu, kalahatan. Ginawa ka. Pero paano ginawa yun ng Diyos? Kasi pag inaalam natin ang katotohanan, naiintindihan natin, lumalalim ang ating pagka-appreciation. Paano ginawa yun ng Diyos? Minagic pa niya? O sige, dati magkalaban tayo. O ngayon, ito yung magic wand ko. Twing! Kakampi na tayo ngayon. Magkakampi na tayo. Mabait ka na sa akin. Mabait na ako sa'yo. Meron na tayong relationship. Ganun ba nangyari, mga kapatid? Kaya ba ng Diyos na gawin yon? Yung ganung instant? Kaya ba niya? Of course! Sabi nga niya, let there be light. At nagkaroon nga ng ilaw. Kaya ng Diyos. Pero hindi ganun ang ginawa niya para magkaroon tayo ng relationship sa Kanya. Hindi niya minagic. Hindi magic, mga kapatid. There is a necessity of God's Son's death. Jesus Christ's death for our salvation, for our redemption, for our reconciliation with God. Listen very carefully. Biro mo, may kaaway akong, kunyari may kaaway akong, kung sino man ang kaaway ko, na walang ginawang mabuti para sa akin, na hinahunting ako, and then nagdesisyon ako isang araw, para magkabati tayo. Ibibigay ko na si Miko. Patayin mo si Miko, para bati na tayo. Gagawin ko ba yon? Ang panganay kong anak na lalaki, gagawin ko, papapatay ko dun sa kalaban ko, para magkabati na kami. Hindi ko gagawin yon.
but God did it. Hindi niya minagic ang relationship natin. Oh, bati na tayo, okay na ha? Okay na tayo ngayon, may relationship na tayo. No! He did it by sending His own Son, Jesus Christ, to die for you. And that is one of your benefits in Christ. Pero hindi ka karapat-dapat doon. But He gave it to you anyway, because you are an elect of God. That is one of your benefits as an elect of God in Christ. You are reconciled to God by Christ's physical death. Okay? And then, benefit number 2, you are made holy in God's sight. Paano ka naging holy? Lumalaban ka sa Diyos, gawa ka ng gawa ng pagkakasala. Hindi mo naman siya pinipili. Laging pinipili mo yung gusto mong gawin. Hindi naman ang Diyos. Paano ka naging holy? But that is one of your benefits. God made you. Listen very carefully. Huwag pa ligwas-ligwas ng pag di mo nakuha, sayang. God made you holy in His sight. God made you holy in His sight. Ginawa kanyang banal sa pamamagitan ng o sa kanyang paningin. Okay? Why? Yun yung kinakanta natin kanina. Thank you, Jesus, for the blood applied. Without the application of the sacrifice, the holiness of the blood of Christ, the blood of the Lamb, kung hindi in-apply sa iyo yun, kapatid, nananatili kang marumi. But because of the power of the blood of Christ applied to you, you are considered holy in God's sight. Pag tinignan ka ng Panginoon, ang nakikita niya ay ang pinahid na dugo ng banal na tupa ng ating Panginoong Jesucristo sa iyong kaluluwa. God made you holy in His sight. But not only did God save you from the consequences of sin, ano yung mga consequences of sin, mga kapatid? Ang puot ng Diyos, the wrath of God, ano pa yung consequences? Impyerno. Ano pa yung mga consequences? Condemnation. Ano pa yung mga consequences, kapatid, na sinasabi? The wrath of God, condemnation, hell, and ang pinakamatindi sa lahat, eternal separation from God. Never mo na siyang makikita, never mo na siyang makakasama. And that is, mga kapatid, is masigit pa sa hell. Yung hindi mo na kailanman makakasama ang Diyos. Yun yung consequences. But God not only save you from the consequences of sin, but most importantly, kapatid, God saved you from slavery to sin. Yan yung pinag-aralan natin last Lord's Supper. Tandaan mo, hindi ka lang niligtas ng Lord na nagkasala ka. Dahil nagkasala ka, may penalty yon. Merong kabayaran yung mga kasalanan na yon. Ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo, tinanggal na sa atin yung penalty. Okay? Pakinggang mabuti. Inalis din niya sa atin yung lahat ng utang. Because of the power of the blood of our Lord Jesus Christ.
Pero hindi lang yun ang ginawa ng Panginoon. Ang kinakalimutan natin, kasi masyado tayong nag-i-enjoy sa sanlibutan, ang kinakalimutan natin, tandaan nyo ito, hindi ka lang niligtas sa consequences of sin. Niligtas ka rin sa slavery o sa kapangyarihan ng kasalanan. Kasi gusto mo yung nagkasala ka, walang consequence. Nangalunya ka, sa langit ka pa rin. Nagnakaw ka, sa langit ka pa rin. Kasi binayaran naman ni Jesus Christ. Nagsinungaling ka, sa langit pa rin ako. Binayaran ni Jesus Christ Yun ang gusto ng utak mo. Nililin lang ka ng dyablo. Hindi ganun ang sinasabi sa banal na kasulatan. Not only did God save you through the blood of Jesus Christ from the consequences of sin, but God saved you also, and most importantly, from the slavery, from the power of sin. Niligtas ka niya sa mga kuko ng kasalanan. Kaya huwag mong isipin, Christian ako, pwede ko nang gawin ang mga gusto kong gawin. Anyway, bayad na ang consequence ko. Hindi na ako mapapa-impyerno dahil namatay na ang aking substitute, Jesus Christ. Tinapos na niya. So hindi na ako pupunta ng impyerno. Gagawin ko ng mga gusto ko. I-ignore ko na si Jesus Christ. I-ignore ko na ang Diyos. Gagawin ko na lahat ng makamundo o makasariling mga pangarap ko. Dahil papunta naman ako sa langit at hindi naman sa impyerno. Bayad naman na. No. Walang nakasulat na ganoon. Wala. Tandaan natin, niligtas ka ng Diyos even sa kamandag ng kasalanan. And that's why we are always reminded, listen very carefully. Kailangan gising tayo dito. Baka mamaya paglabas nyo, hindi nyo na naman naintindihan, ligtas na ako. Pwede na akong manood ng ball. Ligtas na ako. Pwede na akong magnakaw. Pwede na akong pumatay. Pwede na akong magchismis. Pwede na ako ng lahat. Lahat gagawin ko. Ligtas naman ako. Pag hindi nyo naintindihan, kapatid. Niligtas ka sa kuko ng kasalanan. At ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo, the blood, the power of the blood of the Lamb, the sacrificial Lamb, yung kapangyarihan noon ay mag-iingat sa iyo. Okay? Iingatan ka. Sabi niya, hindi pa babayaan at hindi iiwan kailanman. Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-iisa. Di ba? Hindi iniiwan, hindi pababayaan. Kaya every time na lang na magko-close tayo ng pananambahan, we are being reminded of the power of the blood of Christ that keep us from falling. Okay? Sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala. Huwag niyong kakalimutan, kapatid. Matuwang-tuwa kayo. Siping kayo ng siping sa boyfriend nyo, hindi nyo pa asawa. Siping kayo ng siping sa girlfriend nyo, hindi nyo pa asawa. Mahiya kayo sa Diyos. Ang pinangbayad sa inyo ay dugo na banal. Amen! Not only did God save you from the consequences of sin, but most importantly, God saved you from slavery and the power of sin through the death of our Lord Jesus Christ. Kailangan
naintindihan natin yun. Or else, gawa tayo ng gawa ng mga bagay na hindi gusto ng Diyos. Nakakahiya. You are in the reality TV in heaven. Sasabihin na, di ba nagkiklaim yan na Christian siya? Bakit nandyan siya? Anong ginagawa niya dyan? Nakikita tayo sa langit, mga kapatid. And God is most glorified in us. Mga kapatid, kung nakikita niyang nangyayari sa atin, ang kapangyarihan ng sinakripisyo na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Imagine that. Binigay ko si Miko, panganay kong anak, pinatay siya ng kalaban ko, at yung kalaban ko, nung napatay na si Miko, walang appreciation na nangyayari. Kinakalaban pa rin ako. Nagkakasala pa rin sa akin. Ginagawa pa rin niya yung mga labag sa aming mga kasunduan. Imagine niyo yun. Anong mangyayari sa akin? Binigay ko na yung anak ko. Namatay na yung anak ko. At ganun pa rin ang ginagawa sa akin. Anong tatakbo sa isip ko? Wawakasan ko ang buhay niya. Hindi pwedeng masayang ang panganay na anak ko. Tama? That's why there is wrath of God. May puot ang Diyos. Hindi lang puro love of God. There is also wrath of God. Yun ang kasasapitan ng mga taong nilalaro-laro ang Diyos. Nilalaro-laro ang sakripisyong ginawa ng Diyos. Nilalaro-laro ang binigay na pabor ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, ating Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin yung mabuti. And lastly, last benefit is unblemished and free from accusation. Unblemished. Ano ibig sabihin ng unblemished? Binigyan ka ng isang pirasong papel, puting-puti. Hanapan mo ng kahit na isang tuldok na itim, walang makita. Puting-puti. Walang bahid. Yun ang ibig sabihin ng unblemished. One of your benefits, mga kapatid, is that you are made as unblemished son or daughter of God. Unblemished. Walang sablay, walang bahid. Puting-puti. The power of the sacrifice, holy blood of Christ covers us. Covers you. Your whole being, true and true. Kapatid, walang itinira sa'yo walang itinira sa whole being mo ang Diyos na sasabihin niyang, pangit yung parte na yan sa'yo. Wala. Nung hinirang ka, pinili kang ibigay sa Panginoong Jesucristo, nung nagsakripisyo ang Panginoong Jesucristo para sa'yo, kapatid, ang naging tingin na sa'yo ng langit, naging tingin na sa'yo ng Diyos is unblemished. Walang bahid. Walang kapintasan. Yun ang ginawang pakinabang sa'yo ng Panginoong Jesucristo. Amen. You will never be condemned anymore. There is no more condemnation in Christ. Ano ibig sabihin? We are free from condemnation, from the dominion and the condemnation of sin, both from the power of sin and from the consequences of sin. Our whole being, mga kapatid, ibig sabihin ng whole being, our body, our soul, and our spirit, mga kapatid, ay na-coveran na, na-applyan na ng kapangyarihan ng banal na dugo ng Panginoon. Meaning, sigurado na ang flight mo papunta ng langit.
Okay? Pero tandaan mo kapatid, hindi walang kwenta ang klase ng buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon sa Kristo. Tandaan mo yan. Kaya tinatawag tayong higit pa sa mananagumpay. Hindi lamang tayo nagtatagumpay at nagbubunyi because our God is really pouring out blessings upon blessings in this church. Nakikita natin, amen? Nagbabagsak ang Lord ng blessings upon blessings upon blessings in our church at tayo nagbubunyi. Nagagalak ang ating mga puso. But let us be reminded, mga kapatid, na hindi yun ang ultimate blessing. Hindi pa yun ang ultimate blessing. Dahil marami din sa sanlibutan na higit pa ang tinatamasa sa atin. Higit pa. Credentials, kapangyarihan, kasikatan, wealth, health, higit pa kaysa sa tinatamasa natin. Pero malayo sila sa Diyos. Kaya hindi yun ang ultimate blessing. Nakikita natin sa news ang nangyayari. Nasa kanila na ang lahat. Kapangyarihan. Nasa kanila na ang kasikatan. Nasa kanila na ang pera. Pero bakit patuloy pa silang tinutubuan ng kasakiman at hindi pa makontento? That is not the ultimate blessing. Pwede tayong magkaroon nun. Huwag kayong mag-alala, mga truth and life Christians. Pwede tayong magkaroon yan. Pwede tayong sumikat, pwede magkaroon ng kapangyarihan. Pero itatak natin sa puso't isipan natin at sa kaluluwa natin, mga kapatid. At our ultimate glories in Christ ay hindi nasusukat sa kung anong mararating natin sa mundo, kundi masusukat kung didiretso tayong lahat sa langit at mag-i-enjoy tayo sa piling ng ating Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Panginoon, palakpakan po natin siya. Tayo po yung magpasalamat, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.